Yun na yung intro nyo. It's... Okay, hi guys! Hi, Hello! Welcome to the Trio Diaries. I am Lek, And Jet. and this is an episode about the struggles and challenges through our college journey so far. Yay! Yes. So, second year na siya. So, mas marami na siya talaga na pagdaanan Ay, sa hindi amin. pa talaga. Oh! Huh? Madami pa talaga. Mas marami pa. Yes. Pero yes, second year na siya. Siya talaga yun. Yeah. And kami first year pa lang eh. Yes. And we are both psych students. nag-iisang medlab psy. Wow! Wala tuloy ako. Akala ko magsasalita siya eh. Okay. So, firstly kasi, gusto lang namin pag-usapan yung journey namin right now in general. Kasi nga, you know, I know naman na marami nakaka-relate na tungkol sa ACAD stuff and such. Hindi lang siguro sa college, pati all throughout our elementary, junior high, and senior high school days. And as a first year, medyo, alam mo yun, grueling. It's very grueling. Gruesome. Ano ba masasabi niya? Yan. Diba? So, let's first off start with our psych major second Psych year. major. Ate Jewel. First year, I'm all alone. All alone? Oh, Parang ano, sad girl siya. Kasi wala akong kasama, wala pa siya na grade 12. Grade 12 pa lang ako nun eh. Kaming dalawa. Yeah, kaya wala akong kasama sa dorm. Yes. Kaya And very- now, may mga kasama na ako. Fine. Let me start my story. My story. Ano kasi kami, we're from SLU. SLU. First choice yung bang SLU? Yes, my dream Ikaw, school. first No. choice. No? What's your No. first choice? I didn't saw myself here sa Baguio, honestly. We? So, anong talagang, where did you want to go to Yun sa college? UP kasi I thought talaga na, syempre for me, yung family ko, di naman literally kaya din ng financially. Mm-mm. Ganun ba? Kaya yun, sabi ko kahit state university na lang, masaya naman yeah. ako. Kasi madami din naman akong napasa na schools other than pero yun. Bakit mo mas pinili yung SL? Ano bang meron sa SLU sa ibang Wow, university? bakit I don't know. Oo. You don't know? Feeling ko kasi ngayon sa mga runs mo, parang ay, Runs Medyo- ko, runs! parang yeah. paurang na tayo dyan. Yeah. And, Joke lang. I guess, pero ikaw, diba you had a lot of colleges that you applied in? yes. Pero pinaglaban ko yung SLU. Pero parang hindi ako pinaglalaban ng SLU. Ngayon, no? Okay. Actually, Pinaglalaban. ako naman, SLU really also wasn't my first choice. Ano? It was like a backup school sa akin. Kasi my first choice is UP. Oh, UP ka din. Yeah. Kaso naging problema ko kasi hindi ko gusto yung course na napasa ko sa UP Baguio. So, sabi ng mom ko, wag na. Kasi hindi naman yan for, parang hindi niya gusto. Hindi niya pala gusto yung course na yon. So, ngayon, sabi niya, di ba napasa mo naman SLU? SLU ka na lang, mag-medlab psy ka na lang. Kaya ako nasa Ano medlab psy. program mo dun? Sa UPB? BS Math. Wow. Oh! Di ba? Kasi yung friend ko. BS Math siya. And, sabi ka, gusto kasi ng mom ko mag-med ako. So, I am taking MLS as my pre-med ngayon. Pero, medlab design, talaga ba yung want mo? Yung passion mo? Hindi, nursing talaga actually. Actually, I Kung hindi BS Math sa UPB or anything sa UPB, siguro nasa mga ano ako ngayon, it's either biology or nursing. I didn't see myself in MLS eh. Ikaw ba? Did the both of you see yourself in psychology? Yes. Yes? Pinaglaban Yeah? ko din siya. Ay, so it was your first choice. Yeah, First course na choice Honestly, mo. yeah. Psychology talaga. Yeah, You kaya din? din. Pero nag-try din ako sa mga gusto ko din ng RK, ganun. Tapos nursing din kasi nung senior high ako, parang work immersion ko is nursing. Kaya nagustuhan ko siya. Okay. Yeah. So, kayo lang pala yung first choice dito, yung mga courses. Oo. Yeah. Oh!
That hurts so much. Kaya Pero rin ako I'm happy nasa for SLU them. because of that. So paano yung mga ibang status mo nun? Ibang ano kasi yung mga Ibang courses? program. Oh, okay. Gaano ba kahirap sa inyo ngayon? Yung course ninyo? Ako nga na. Go! As of now kasi nag-enjoy ako sa mga majors ko. Pero mas nahihirapan ako sa minors kasi ang hirap i-apply kung hindi ko siya trip or hindi ako nag-enjoy sa subject na yun. Parang sa mga majors ko ngayon, parang na-apply ko siya kasi nakikita ko mismo sa society, sa mga tao nakapaligid sa akin, kung paano sila kumilos, ganun. So that's that. Oo. How about you? Ako, di ba before ako pumasok sa SLU, nakikita ko na yung reviews na may love and hate relationship sila. Dun sa school, and dun din sa mismong program itself. So, nung tinitake ko siya ngayong first year, dun ka nakita na, talagang love and hate nga. Kasi, sa sobrang dami ng events din sa SLU, dun ko nakikita na papamahal din ako sa mismong SLU itself and the program itself habang tinitake. Yes, mahirap siya. Pero for me, part naman yun ng journey through psych. And kumbaga kung yung tinitake mong mismong journey, kung anong program yung tinitake mo, yung pagpapakahirap mo, at the end, may din yun. Yeah, Yeah. like that. Kasi kung gusto mo yung isang bagay, yung ginagawa mo gusto mo, parang oo, mahirap siya. Pero at the same time, kapag tapos na yun, parang okay. Okay. Yeah, for Makakahinga me. siya. Parang I learned that, may natutunan ako, ganun. For me, if pipili ka rin ng program itself, or basically school din, parang dapat talagang matutunan mo din siyang mahalin. Kasi if hindi mo siya mamahalin, syempre may hirapan ka din mag-adjust. Yes, and always remember, course over school. Kahit sabihin mong dream school mo yan, pero di mo naman napasa yung dream course mo. Wala din mangyayari sa'yo. Mahihirapan ka lang. And at the end of the day, parang gusto mo na lang din mag-shift since hindi mo nga passion yung ginagawa mo. Like me. Though, okay, fine. Passion ko siguro to go into medicine. It's just that my pre-med right now kinda sucks. Kasi nga, I didn't see myself learning these things right now. Especially chemistry. Which is, very, very mahina ako sa chemistry. Same. Yeah. So, mahina. So, if you really don't like a certain subject or a certain course, wag na lang. Because, kayo lang mahihirapan. As I was saying, course over school. Yun talaga. Always remember course over school. Wag kayong lumihis. Yes. Pero at the same time kasi madami din kasi tayo i-consider sa pagpili ng course or pagpili ng school na pupuntan. Kunwari, sa financially Yeah. stable ka ba? Kaya ba i-provide ng family? At the same time kasi kung gusto mo talaga, parang maghahanap ka ng way para magawa yun. Like, scholarship, mag-a-apply ka ng scholarship, ganun, para matulungan mo yung family mo at hindi sila mag-worry sa mga financial, mga tuition, ganun. And before talaga ako nag-college, nung high school, high school days naman namin kasi, honor student naman kasi din talaga ako. So, hindi ko talaga ina-expect ngayon na nahihirapan ako sa mga class. Sana all. Oo, hindi ko in-expect. Sana all. Hindi ko in-expect As a na person mahihirapan kasi na, ako. Nakilala ko na honor student na consistent Mm-mm. honor, ganun. Grabe. Tapos, pagdating pala ng college, parang ito pala yung talagang totoo, yung parang real na in real expectation versus reality. Parang Ganun. before kasi nung high school, maka-line of 9 ka lang. Wow. Ah. Very, ganun na agad. Pero Pero dito, ngayon, 75 lang. Totoo, Thankful ka na. Totoo yun. Legit yun. Ang hirap pang abutin yun. Ang hirap pang abutin nun. Sobra. Kahit sobra mag-aral yung isang tao. yeah, kahit magpakasunog ka ng kilay. Wala. Ang daldal talaga namin pag walang camera, legit. Medyo pagod lang kasi kakalipat. Medyo? Oo, totoo. Kasi nga, we met sa dati naming boarding Boarding house.
And now, lumipat na kaming tatlo. Sa isang boarding house kasi namin nun yun, ang dami namin. Ang dami-dami talaga namin. Kaya, naghanap kami yung tatlo kami sa room, tapos yung may CR na. Second night Pero, namin. nag-a-adjust pa kami. Yes. Okay. Now, in terms of, maliban sa ACADS, in terms of life sa, yung dorm life without our family siguro. What, at first ate, what did you feel? Ikaw muna. Isang dahilan ba't ako Lakasan mo ng boses Ay, mo. isang dahilan ba't ako nag-aral dito sa Baguio kasi parang gusto kong lumayo, parang ganun, parang maging independent. Yeah. Parang How's the experience of being independent? sa una parang naho-homesick ka, ganun, hindi ka pa sanay kasi nga malayo yung family mo, hindi ka gaya nung nung kasama mo sila nung high school ka, elementary, ganun, kasama mo sila lagi. Pero kasi pagdating sa college, parang mga first week, ganun, parang nag-a-adjust ka pa. Tapos, Nag-a-adjust ka pa. nag-a-adjust, tapos, wala ko na ako. Pero yun na yun. Yun. Kasi nga, di ba, you're independent, Yes. you're in a city all alone. Kasi nga nauna siya, as we said kanina. You're in a city all alone. You don't have your family, and you don't even know if you'll have friends in Aw, di ba, sa parang school. May kwento siya dyan sa friends. Pero let's not talk about that. True. Yet, not yet. Siguro in the latter part of our videos. Pero, yun. How was it how did you adjust, kumbaga? Kasi we were all alone, di ba? Ay, hindi naman siguro all alone kasi may kasama siyang isa dyan. Hoy. Hoy! Ay, Uy, sorry. sana all. Pero may kasama siya. Pero, how was it without them lang? Parang what was your feeling back to then? Sige, go into that moment. Ano naramdaman mo? Nung, oh my God, andito na ako sa dorm ko. Mag-isa ko. Wala yung pamilya ko. Ganun. Alam mo yung feeling na kapag ihahatid ka sa bus station, tapos Oo. parang magbababay ka sa kanila. Yung mga unang months, mga weeks ko doon, yung parang yung month na yun, parang every week ako talagang umuwi kasi parang hindi ko pa kaya. Kasi mag-isa nga ako, tapos hindi ko naman siya laging kasama, busy din yung tao. Parang Yeah. alos every week niya ako sinasamahang umuwi para lang makita yung family ko, parang ganun. Tapos, alam mo yung papasok ka sa bus, tapos uupo ka dun, tapos parang magti-teary eye ka, wala, aalis na naman ako, wala. Tapos, parang kapag andito ka na ulit, gusto mo na ulit bumaba kasi namimiss mo sila. Pero, isang dahilan din kasi gusto mo lumayo, maging independent, kung kaya ko ba talagang lumayo sa kanila, parang ano. How about you, Andre? Like, yung first na ikaw talaga literal na mag-isa ka talaga. Oh, no? yeah. She's only Grabe. child. Only child din kasi siya. Ay. Okay, how was it? How did you feel? What came to your mind now na, the first time na you had to live independently? Ako, to be honest, nung first weeks and the following hindi naman ako na homesick. Oh. No. Paano hindi naging homesick? Parang naggumala ka ba? Oo nga, after bakit? na How? Actually, I don't know. Hindi naman ako literally gumala. Pero kasi before pa ako, nung alam ko na dito ako sa Baguio mag-i-stay, sabi ko sa sarili ko, talaga sinasabi ko sa sarili ko, kailangan ready ako. Physically, mentally, financially, basta lahat ng Ganon. Alam mo yung gagawa pa ako ng message sa future self ko. Tapos kapag sasabihin ko na, kapag kailangan ko to balang araw, basahin ko siya. So, yun, for me. Take that advice. Yes, gawin Hindi yung siya na advice. homesick. Sana all. Kasi, in my experience, okay, I wasn't alone. Kasi I was with Ate Jewel, and I was with Kuya Patrick, yung isa namin kasama, yung isa namin childhood friend. So, I don't know. The feeling was that, in the first place, it wasn't really like, oh my God, miss ko na si ganito, miss ko na si ganyan, miss ko na si mom ko, miss ko na sila. Hindi. It wasn't really like that. Kasi parang Kasi some kids kasi, some of my classmates, grabe, they were like calling their family 24/7, every minute, every second.
I was like, huh? Really? Ganun kayo? Pero ako nun, I was like, oh my God, freedom! Yun Oh din. my God, yes! Wala na. There's no one to nag me anymore. There's no one to like, Alex, gising na! Alex, kain na! Alex, aral na! Alex, ganito ganyan. I was like, yes! Yes! Ganon! I'm all alone. I'm all alone in a very, very, very cold city. And I don't Yes. feel cold at all. Diba? I was very ecstatic. Wow. Wow. Ay, grabe yung mga words na ginagamit ko. I'm not like this. Oh, medyo lutang. Wait Oo. lang. Pero, yun yung feeling ko nun eh. It was Parang, so freeing. oo, lumabas ka sa ano. Yeah. It's like, Ako oh yung my... mindset ko Kasi, before, the more kasi na lumalayo ka, the more na mas napapalapit ka sa dreams mo. Yun din yung mindset ko siguro, kaya I for love me, that. kailangan ko talagang yun, lumayo, and yes, oo, mamimiss mo sila, pero yun din yung part for me ng ng pagtanda. Hoy, grabe Adult sa life, pagtanda. adult Yes. life. Pero yun, kailangan mo matuto maging mag-isa. Kumbaga kasi kung lagi ka nakadependent sa parents mo, mahirapan ka rin. Ako kasi I was never dependent. Mm. Kasi panganay ako ha, for your information. I was never dependent. Apaka-independent kong tao. Bata pa lang ako Yes. Actually, lagi itong sinasabi sa akin ng mga tao around me na, why are you so mature? Parang, why are So you... mature for your age. Yeah, for my Yeah. age. Kasi at the age of 12, I was already thinking na, okay, sa college ganito, sa high school ganito, sa senior high ganito. Ganon ako dati eh. So, parang, it wasn't new sa akin na maging independent. Ako din. Yung new lang sa akin is wala yung family ko by my... Actually, okay, fine. Hindi naman siguro na, okay, sanay na akong wala pala sila. Hindi ko na, parang maiiyak ako na ewan. Kasi, okay, my mom was busy nung young ako, my dad was always not around kasi nga he had to work, and my mom was like, always busy 24/7, kung saan-saan, 365. Basta yun. 365. 24/7, 365. Ano yun? The song? Yun, Yeah. yung ano yan. Love it, sir. Yeah. Ganun siya. So, it wasn't new sa akin. And, sabi ko nga, di ba, I felt free. I felt good. I felt ecstatic. But at the same time, when it's sinking in na, Mm-hmm. it's grabe. Yes. You're going to break down in tears. Like, there was a time, di ba ate, it was like siguro first, second week ng school. First week ba yun? Alin dun? Yung umiyak ako ng sobra. Second week yun, no? Oo. It Kasi, was... naman first week, syempre, hindi pa siya yun. natisingin. Ang ayos pa nun. Oo. Tapos, pagkadating ng second week, umuwi ako ng dorm nun, sabi ko, gumanon talaga ako, tapos sabi ko, ate! mo, Ganon eh. talaga siya. As in, nag-breakdown ako ng sobra-sobra nun. Diba? Oo. Do you remember that? Grabe yung breakdown ko nun, te. As in, parang sumisigaw na nagtatantrums na bata ka. Ganun yun. So, it doesn't mean na it's not sinking in the first week na hindi mo miss yung family mo or wala kang pakialam or feeling mo matanda ka na. You'll always go back. Yeah. Oo, you'll always go back talaga na, hala, I miss the food. Mhm. I Yun miss, talaga eh. I miss my bed. I miss my siblings if you have, I miss my lola, my lolo, my mom, my dad. I miss my tito, my tita. Ganon siya. Hindi ibig sabihin na tapos na. Okay, I feel free, I feel good. Hindi mo na. Kasi iba pa rin yung comfort na binibigay Oo. ng Ano naman yung parang ay nakita niyo yung pagbabago, parang ay lumayo kayo, parang ay umalis na kayo sa bahay niyo. Syempre, anong naramdaman ng family? May nagbago ba sa kanila yung treatment nila sa inyo? Ganun. Wala, Actually, treatment. sa'yo. Sa akin, wala. Like, for me, parang mas naging sweet sila na before kasi hindi sila yung type na, before kasi pag binibiro ko sila na ay, miss niyo ako, sabi nila sa akin. Parang hindi.
Tapos ngayon, pag binibiro ko sila kada uwi ako, miss niyo ako, oo, umaagri na silang ganon. Ay, ang cute nun! Ako, dati hindi mo sinasabi yan. Ngayon sinasabi mo na, ginaganon ko na sila ngayon. Ako naman, sa family, mom ko kasi, ay okay, fine. Hindi ko masyadong ka-close mom ko nung bata ako. Kasi, lately lang, actually nung nag-pandemic, syempre, di ba, lockdown, so we had to stay in one house. Nagagawa ng pandemic? Oo. Yeah. Ayoko na ulit, tama na, wag na. We had to stay in one house. And that was new, di ba? Ang daming new sa akin. Ang fresh ng feeling na, oh my God, we have to stay in one house. I don't know how to act. I don't know what to say. I don't know what to do. Kasi nga, we never really stayed in one house for like that long. 2 years ba naman, no? Tapos sa loob kayo ng bahay, magkakasama kayo. Ayun, siguro doon na-develop na naging close kami ng mom ko. And now na nag-college ako, parang mafe-feel ko din na she really does care a lot about me. When, no! Naiyak na siya, tissue. Noong naiisip ko kasi dati, nung bata ako, ganito ganyan. Tapos biglang, ngayong college ako, she's like, whenever I ask for money, she wouldn't really get mad. Like, dati kasi she would get mad. As in. Tapos ngayon, whenever I ask, mommy, money, walang angal. She'll give me extra pa. Minsan, if kaya. May extra pa talaga yun. Ikaw? Ako naman yung parang nakita kong pagbabago is kapag alam nilang uuwi ako, tatanungin na nila kung anong gusto mo ulam pag uwi mo, Ako may mom doesn't really cook eh. yung parang kung ano yung request ko, especially kapag nasa bahay, yung mga last week, yung mga doon umuwi tayo, ako talaga yung tatanungin, anong gusto mong pagkain, anong gusto mong ganito. Parang kapag mas naging less strict sila. Kasi kapag makikipag-meet up ako sa mga dati kong friends, alam na nila kung sino, okay, go. Ganun. Parang inahayaan na nila ako kasi parang may tiwala na sila sa akin. Kasi, ilang taon na ako. Kasi noong bata ako, parang tatakot ako sa kanila. As in, yeah, parang, same. Oo, kaya Si Andrea walang ganun eh. kaya kapag may mag-aaya sa labas, kakain sa labas, hindi ako lumalabas noon, hindi ako palabas noon. Tsaka hindi na ako makapagpaalam nun kasi matatatakot ako. So, in conclusion, firstly, in college, you have to be ready. Yes. Yeah. You have to be strong, not just physically, but mentally and emotionally. Kasi if you're not strong in all those aspects, then you should stay somewhere na meron kang support. It can be family, it can be friends, pero as long as you have someone who is going to be your pillar, then No. basta if you know sa sarili mo na okay, shucks, I don't think I can be strong mentally, physically, and emotionally, then you should always have someone by your side that you trust. It can be your family, so you can stay in your hometown, or if you really don't want to stay in your hometown, then go to somewhere na makakasama mo yung friends mo. Kasi there really will be your support throughout the years in college. Do you have anything to add? Yes, sa college life, totoo pala yung sabi nila na mahirap siya. Doon mo makikita yung ang lawak pala ng ng mundo. Para ang dami mong matututunan. It will humble you. Ang dami mong makakilala. Ganon, hindi lang yung mga dati mong friends, may mamamit kang mga new friend na alam mo na at the same time ikaw. Ako. Parang hindi at the same time, Wait lang. Ulit. No. Sige lang. Ikaw muna, nawala yung sasabi. Nawala na Oo, siya. Nakat siya. For me, hindi mo naman malalaman kung kailan ka ready. Kailangan mo lang talaga maging strong. So, basically, yung sabi ni ate, ano ba? Charis! Ang sabi kasi ni ate, di ba, sa college will sabi niya,
college will humble you. And then sabi ni ate na madami kang meet na people. Totoo yun. For me, college is a room na doon mo makikita yung sarili mo talaga na naghihirap. Kumbaga kung naghihirap ka na before elementary, high school, parang mas ngayon mo makikita. And for in the future din, kumbaga kung sa tingin mo ito na yung real world, for me, mas nakikita ko na mas grabe yung real world talaga kapag naghahanap ka na ng trabaho, ganon. Kaya yun, Medyo mahirap yun. mahirap talaga. Hindi lang medyo, oo. It really is challenging, you know. Pero for me, when it comes to college din, normal din naman yung mga araw na malulungkot ka, mamimiss mo din yung mga taong nakasanayan mo, especially if you're living independently. Or siguro, if living independently ka kapag 20s and up, talagang mamimiss mo yung mga nakasanayan mong gawin. Pero ayun, dapat talaga alamin mo kung bakit ka nagsimula in the first place. Ano Okay na? na? Naalala mo na? Tapos, yun lang. Ayun lang. Okay. So, I think that's it for our episode today. See you in our next episode and make sure to stay tuned. Bye!